Okay, so no sa bisan pa man sa panahon diya pati diya magsuko. Dili magpapuli ingon si Mami Jenny. No, so share na ko ang word sa Ginoo sa ato ang tanan, makita diha sa Psalm 18 verse 32. So, ingon dinhi, it is God who arms me with strength and makes my way perfect. No, so I believe nga ang title dayani ako ang ako ang i-share. Ako na siyang i-titulan of If Not Now, Then When. So, muna siya. So, ingon dinhi, usban ako ang pulong sa Ginoo, Psalm 18 verse 32. It is God who arms me with strength and makes my way perfect. So, ang Ginoo, God won't give us such strength without a test. So, dili mo hatag ang Ginoo, wala siya mga test na ihatag sa ato. Ingon pa diha, God won't give us a test without His good purpose. So, wala ihatag si Lord ng mga testing atong kinabuhi kung wala siya maayo nga purpose. Ingon pa gid ni, God won't correct us without seeing we are undirected. So, dili ta i-correct sa Ginoo kung nakita niya nga directed ta. So, meaning gina-correct ta sa Ginoo kay nakita niya nga undirected ta. So, I believe nga ang tanan is naagid mga pangandoy ang wala siguro ingon pa nila nga buang daw ang tao nga walay pangandoy. So, naagid tay mga pangandoy. No, kay saan ang paghatag sa Ginoo o kusog kung wala kay pangandoy. Naagi kay pangandoy. So, I believe tag sa lain-lain tag mga pangandoy, maybe sa uban ang mga pangandoy nila sa in terms of spiritual. Sa ako ang sa akong dream book sa una, gusto ko ako yung prayer sa una sa spiritual kay Lord, gusto ko mahimong maayo nga anointed na worship leader. Gusto ko Lord maayo mo share sa imong pulong sa imong pulong. Mama na ako ang mga kanang napakinggan sa akong dream book. So mga ingana nga mga like mga spiritual nga dream. No, so sa personal po lain-lain po ta ako da na po ko'y personal nga dream nako nga magkaroon ko balay nga nice swimming pool, magkaroon ko og kanang sakyanan, magkaroon ko og kanang boarding house, apartment nga negosyo amo ako ang dream nga business. So moabot na puhon kung naag-yug kay buhaton. Dayon sa family. So, ako ang ginabuhat para sa akong family is gusto ko magkasakyanan kay na ako'y damgo nga. Gusto na ko nga mag-uban gid diri sa GIL Valencia, magsimba. Munang gusto ko Lord tagaay jud kog sakyanan. Kay ihatag man na sa Ginoo, i-honor man na sa Ginoo nga dream. Pagkabalo siya maayo ang imong intention. No? So, muna akong gusto sa akong family nga, madala naman sila, pero tungod kay motor naman lagi ato ang sakyanan, so dili gyud masigo. No, muna may uban, magnaadyo uban nga mabilin, naagyo na tayo manguban, pero saon man kay ganahan sila diri mo simba, kay katong mga nadala na nako diri nga nagsimba niya, dili na sila kauban kay motor naman. So, napay pangandoy ana. Nakoy pangandoy ana nga maabot sa akong kinabuhi nga Lord, one day madala jud nako apil pang mga silingan. No? Apil pang mga silingan. So, ingon dinhi, and we plant all these seeds for a long time. Nagtanong ta ani nga nagtanong tag mga seeds tungod ani nga mga dreams sa atong kinabuhi. No, sa spiritual, sa personal, sa family. But everything was still a dream that has never been come to reality. No? Nga, nagtanong ta ani nga mga pangandoy nato, pero dream damgo ra ni siya. Nga wala lagi ninyo, wala. Unsa naman to nga mga damgo nimo sa unang panahon nga hangtod karon 2024 wa pa gid naabot. Nga wala gid ni abot na naman, wala kay gibuhat. No, so ang ato ingon pa di, and we all know is how to plant a seed but doesn't know how to harvest. Kabalo lang ta
magpugas, pero di ta kabalo sa pag-harvest. Na naman, wala man ta kabalo sa proseso sa pag-harvest, wala na to i-take og action. Nagsige lang ta og tanong, ingon ba katong isa klasan di pa nako nga gi-share nga pwede nga kita na nagtanong ta. Nagtanong ta sa atong mga personal, sa atong mga dream, sa atong family nagtanong ta, pero pwede pod nga dili ka mo harvest. Two things ra nga imong dapat sabton. Pwede kang mo tanong, pwede po ka nga maka-harvest, pwede po ka nga dili maka-harvest. No, kay kung ang mais 3 months ra siya, nya ni ang imong gitanong kay kung nilapas nag 1 year, wala kay gibuhat ana. Imbis kay tapag 3 months, anihon na nimo siya, pero niabot og mga 1 year na naman wala kay gibuhat. No, so we know how to achieve but we're lack of action. Kabalutan nga unsa man pag-achieve ana nga negosyo ba ka? No, unsa ba ka imong gisudlan karon? Kabalo ikaw unsa man pag-achieve pero kulang kang action. We know how to plan but we lack of execution. Kabalo ta grabe kay planning. Dali ra kayo maghimo plano gyud. Lord, magplano ko 2018. 2019, mga 24, ma-achieve na nako ni. Pero wala na to i-execute, igo ra ta nag-plan. Ingon diri, we know how to time frame, but we lack of time to achieve. Kabalo kita mo time frame na, 5 years from now, Lord, naana dyan ko isakyanan, kaya nga na ba ta? Actually, sa ko, salamat po ko, kaya naka-learn po ko ni Pastor Rabet. Nga time frame ko nga, Lord, 5 years from now, dapat na dyan ko isakyanan, Lord, anak yun, dream na ko ang kasakyanan, kay may purpose na nung makasakyanan dyan ko, kay gusto ko na ako madala ako ang family diri sa Valencia. Gusto ko na ako sila mag-gather, tanan nga, ibin ang mga silingan nga, gusto mo uban, makauban yun. So, that's my dream. No, so, kabalo ta mo time frame, pero dili ta, kabalo mo hatag og time sa ato ang mga pangandoy. Di ta kabalo murag ni kuan lang ta ba murag igo lang isa gibutan sa atong manahon nya wala na dayon nawala na dayon. No? So ingana siya. God cannot fulfill His promise with your action without your action. So dili i-fulfill ang mga saad sa Ginoo kung wala kay buhaton. Naa jud kay buhaton mga igsoon. Amen ba? And God can see your hard work if you take an action. No, so rewarder si Lord. Kabalo siya kung unsa ang hard work na imong gi-invest para sa imong damgo. Because I believe Christian na magutan, dili na ta mahadlok anang dili na ta mahadlok anang kanang grabe kanang kita magud kay nay magoy uban nga wala kanang wala na gid time sa ilaha bang una ba nga kanang grabe na katakabisi sa trabaho, feeling nila wala po time na busy na sa trabaho. Ang ilang una nga awa na ginay time sa Ginoo. Wa ta kabalo nga ito nga nagsimba, ma-imper ikaw po na imperno ba dai ka. Wa ka kabalo sa katuwa ni simba nga grabe po niya ang word pa sa ilo kay wa jud ko kasimba karon kay unsa man ni ako ang word. So ingana ba? No, so the most pretentious people in the world is not the people outside. No, ang katong mga pretender dili tong mga tao nga naa sa gawas. Kundi the people inside the church. Ma-agree ba tayo na iso? Ako ma-agree. Kaya ito na, okay naman ko. Pero sa tinood lang, you're lying yourself nga okay ka, pero dili yun. No, ang mga Christian kay best in actress man good kay ta. And sa tuwa, okay kita sa pananaw sa mga tao, pero deep inside, we're not okay. When namingon ta nga, we are so blessed. We are so kuan kanang sa pa ng mga posting. Pero kung sution ba gyud, kung kalkalon ba gyud, okay ba gyud ka? Okay ba makaingon ba gyud ka nga blessed ka? Kaingon ba gyud ka nga okay ang imuhang kinabuhi? So ingana siya ba? So ingon ba we are hiding ourselves because we are afraid of our influence that somebody will have a negative comments. Ano sa ginarelay nato ang mga reputation based on the other comments sa mga tao. No nga, nanong masakitan ang tao nanuman, nag-rely ng mga sa ilaha. Why not relying on God and on yourself? Why not
relying on your capability, why on relying the capability of the Lord nga kaya niya buhaton sa imong kinabuhi. Usay masakitan ta because nag-expect mo guta sa somebody nga atong gitabangan. Nag-expect sa somebody nga one day mutabang gid ni siya nga tawo sa ako. One day mahatagan ko niya ani. So nag-expect ta. Yeah, and I believe that giving is not always in the aspect of getting. Also in the aspect of giving. Mas lamay ra gyud to nga mas makahatag ka kaysa magsige na lang kag gahulat bitaw kag tabang sa tawo. Ako magud nga person kay my personality is dili ko ganahan nga ma-burden ang tao sa ako. Dili ko gusto nga masina ako bitaw kanang permi Lord kanang mamawori bitaw sa ako nga wala na ko'y quarter manana bitaw. So I always find ways nga makakuan gid ka makapaningkamot ko ana bitaw. So ang uban nga mga tao mo na masakitan sila kay kanang they expect nga makakuha sila, makaget sila of something from you. Nya og dili ma-disappoint sila kay wa sila nakahatag nga grabe ang among panag-uban sa unang panahon. Wa gid niya na wala gid niya natan-aw, wa gid niya nalubak ang ako ang pagkuan niya, ang among pagka-best friend, wala gyud. Wala gid siya nakauna-una og hatag og regalo. So mo nang masakitan ka. Ano man nag-expect ka, you are relying on others instead of God. No, so God allows the big opportunity when He knows your intention is right. No, so kabalo ang Lord, nanong nangandoy ko ako, kabalo ang Lord, nanong nangandoy ko sakyanan. Kay kanang ako gyud gasulat jud ko na ako kay folder nga gasulaton ginako na, permi ginako na, ana bitong permi ingon to si ID pa nga kanang sinapa sige tong kuan galing nga book ninyo nga ginatan attraction, the law of attraction. No, so pag nakikaidan ko nga ako gani pag makakita ko sakyanan musantok ni sa mga ba Lord in Jesus name ako jud po. Ana siya ba? So naani kay pangandoy pag focus ka sa imong pangandoy dapat ang imong mga action is dapat naka-inline dito sa imong mga damgo. Ayaw ka adlo ka nga lovers of money mga burn-out naman di naman tayo nga kanang kung mahigugma na tagwarta kanang gusto ta nga motapang sa mga tao. Mangita tagwarta kay gusto daghan tag gusto nga i-reach out. No usahay kay usay ma-judge ang atong pagpanarbaho, usay ma-judge ang atong pagpaningkamot tungod kay wala na ta nakabanding nila. Wala na sila sa grupo, ma-judge ang atong pagpaningkamot nga wala nag-check-time sa Ginoo. Usahay, ma-interno pa ta. Ang maingon pag na, maingon nga, ma-interno gika-burn again yun. Ang maingon. Mag-interno gina siya kay, kay panahon sa sin. Ikaw nga sige simbaw, may kay kahatag. Diba? So, sa law siya of understanding. Dapat natin understanding. So, how to plan our dreams? No? So, how to plan our dreams? Best example ani is si Joseph the Dreamer. No, so si Joseph the Dreamer, ingon pa din ha, testing without having wisdom can be a harmful effect. So ang pagsulay daw kuno nga moabot sa atong kinabuhi pag walay wisdom, pwede siya manghimong harmful sa atoa. Example ani katong sa scenario of a eldest son sa father. Eldest son nga katong lost son. Di ba nakita nato ingon dinhi katong sa Luke 11 verse 25 katong now his elder son was in a field and as he came and drew near to the house he heard music and dancing. So nakadungog tong katong elder son nga mao man ay pagbalik gud sa lost son. So nakadungog tong eldest son nga nay pa-music, nay mga nagsayaw-sayaw, ana ba? And he called one of the servants and asked what this meant. And he said to him, your brother has come and your father has killed the fat calf because he has received him safe and sound. So nadunggan niya, pangutanat niya sa servant nga, kasi nahita po, nakabalo siya nga, ibalik na tong lost son.
Nga nag-ihaw og calf. But he was angry and refused to go in. His father came out and entreated him. So entreated ka na bitaw mo. Ay kung ba na, di ba? Kung natin mga bisita, labi na natin mga badlungon nga mga kanang naghubog pa sa mga pagpuyo, di ba? Entreated ba? So ana siya. But he answered his father, "This many years I have served you, and I never disobeyed your command, yet you never gave me a kid that I might make merry with my friends." So, namuiboy na siya ani nga grabe naman kanang ako nga wala jud kanako gidisobey. Namuiboy siya sa iyang father ba nga murag nagselos nagselos gid siya sa iyang igsuon. But when the son of yours came, who has devoured your living with harlots and killed for him the fat calf. No, so unsay character sa eldest son? He was jealous and not accept other success. So usahay pod kita. Labi na kanang naiuban nakita na to ang uban nga nang nilambo na sila kanang natay mga comments sa akong gid no bisa pa kun sa pagkamaayo nga tawo nakita masulti ang tawo. So unsa pagbali-bali naagi masulti ang tawo gyud. And always complaining even if he stayed long with his father. So no ang nakita na ko mga dili day buot pasabot nga kung pila nagakatuig nga nagban-uban ana niya. Meaning nagpasabot nga ni grow na ka. Kay even gani ang eldest son nga dugay na siya ginawa ni Biya pero immature pagyapon siya. Immature pagyapon. No, so unlike si eldest son is kanang isa son nga kanang walay wisdom. So ang niabot ang pagsulay sa iya tungod kay wala siya wisdom nakaapekto sa iya manang nibati sa jealous, di ba? Nag-complain siya. So unlike ni Joseph nga naa siya wisdom, ingon diri Genesis chapter 50 verse 20. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Naabot kay sa panahon nga ni share pagid ni si Joseph sa iyang maigso, nag-share siya sa abot siyang damgo. Usahay ang mga tao nga kauban nato or outside or mga closer friend nato kana pa sila ang mga dili open sa atong mga damgo. Anaon kagi di ba si Joseph ino na patakaan ko oy ko ana na mga putput na siya. So ana ba? So naay mga sambahan nga dili open sa imuhang mga damgo, sa imong mga plano sa kinabuhi dili sila open ana naman. They are afraid na malabuan sila. Unlike atong mga open sa imong mga damgo, yes, that maayo kay na sa imuha. So ana siya. So ningon din ni Joseph has a big dream. There were times that he shared about his dream, but everyone is mocking with him. Joseph accepted the reality that he was rejected and betrayed, but Joseph becomes strong in heart and motivated to God and learn to become successful. No, so gigamit ko niya nga experience to take wisdom nga Lord kanang naningkamot siya. And wala siya niabot sa iyang posisyon nga nahimo siya governor nga wala siya gihimo na siya gihimo. Iyahang yung gi-achieve ang iyang pangandoy. Di ba nag-share siya nga mahimo daw siyang governor sa isa ka kuan lugar. Di ba naabot gyud sa iyang kinabuhi. So naagid siya gihimo. Nanong naabot siya anak. Naagid siya gihimo pinaagi sa tabang sa Ginoo. So kita napatay gihimo sa itong mga damgo. Sa may mga damgo na to nga mahimo kang Superman sa mahimo kong sa kuha gilis ka ng dreamer jud ko. Kanang mo angkod mo kuan jud ko sa akong self nga I am a man of a dreamer. Dreamer jud ko kay kanang siyempre gikan biya ko sa kanang kapobrehon nga nakatisting pod mi nga sa isa ka adlaw kay isa ra mi mukaon og bugas balanghoy na dayon na nga nagigit-igit ko ba nagigit-igit na ko sa mga balanghoy kay sige na kagutot-utot kay ana bitaw so dili ko gusto nga mubalik ko ana nga panahon so
So mao po na gihimo ni Joseph nga niagi man siya ato nga mga pagsulay sa kinabuhi, gi-betray siya, gi-reject siya, pero mo to'y nahimo motivation niya. Motivation niya nga maningkamot siya nga katong iyang damgo nga mahimo daw siya governor, nahimo gid siya governor. Ikaw unsa man ang imong damgo? Matuman ba ka na imong damgo? Nya maingkag sige lang kag-ingon og sige lang kagsulat sa imong notebook nga 5 years from now mahimo kong kuan naman karon. Nana ba kas tunga-tunga sa imong damgo? No? So I believe nga kung unsa man ang atong damgo dili man na siya ingon nga para makaapekto sa atong kaugalingon. Born again naman ta. Nagdamgo ta because gusto ta kabalo ta nga kanang muhatag ta diha sa kingharian sa Ginoo, gusto po ta ma-expand, gusto ta makatabang sa mga tao. So walay sayo kung mangandoy ta og mga ing-ana, mangandoy ta og dako sa atong kinabuhi. Kay even gani si Joseph gani pagka nag-governor siya, di ba daghan ang natabangan niya iyang family nga pag-abot sa famine kanang sa famine kanang naluwas ang iyang family. Daghan pang mga tawo nga naluwas pod. No, so ingana, so he find wisdom to God behind the testing. No, so ang testing pag walay wisdom can be a harmful effect sa atong mga kinabuhi. So kinahanglan nga naagi wisdom. Naagi wisdom, always din nato pangayon ang wisdom ba. Kay si Noah gani wala man niya na purma ang barko kung wala toy wisdom. Alam magbuhat na siya barko nga katong kuan ray makasulod. Pero dako kayo, so matingalan tanong nga nagiwan sa ni Noah paghimo tong kuan, yung barko, instruction na to sa Ginoo. Pero nanong naingato siya ka perfectly nga pagka buhat yun. So it's because of wisdom. No? So yun diri ingon pa din harmful effect of testing without wisdom. So unsay timailhan nga kanang ang tao nga walay wisdom. No, pwedeng maka-apekto sa iya is kining mga ginatawag na immature, pero may mag-murmur. So mana sila ang mga tao nga nagian og testing nga walay wisdom. Sige, murmur. No, ingon pa din being blessed is not always in the aspect of getting but also in the aspect of giving. So ikaduha is toxic. Toxic na kayo ka. No, kanang suyaan nga kita lang gini mo nga nikuan ang umban kanang oy grabe sad kay siya pero wala man ay simpa-simpa. Ano kana siya wala na ikuan. Toxic na ka. Di na ka paminahon sa mga tao kay toxic na ka. So having wisdom can neutralize our mind and heart to find the right mindset for the solution. So kung moabot man ang testing sa atong kinabuhi kanang ang toxic nga tao pod kanang aloy may pa sila kay ka-abroad na sila, may pa uban kay lani success sa business ng negosyo. Kato sila kay makugihan man to sila. Nya ikaw kay tapulan man ka, sige ra kag paghimantay sa imong tapa di juga mo lambo kay ang imong trabaho man kay manghimantay naman. Dili man ingon pagbantay sa imong kaugalingon para mulambo ka. Kundi lang imong pagbantay sa imong kauban kay mulambo sila. No? So ingana siya toxic na ka. Fault finders. Kanang always look the people not the master. Magsige na lang panghimantay sa iyang kauban. Nga katugid siya kay grabe naka cleavage. Katugid siya kay duha naman na siya ka Domingo nga way simba-simba. Pero mo na siya law of understanding, walay wisdom. No kay masige na lang og pangita o pamagi nga managi usahay mo be ni hinungdan baya nga kanang nabungkag ang church sa Garden of Eden. Kay nagtuo man gud si Eva o si Adan nga wala sila kauban nga sige panglibak ba mga guset nananya naaman si kanang bitin chikam siya nga, si Kuan ba? Usahay, makita ka nato ni sa church. No, makita ka nato sa church. Si Kuan, bitaw, grabe na kayo niya, ang istoryahan po dayon, itapit po dito. Bitaw si Kuan.
Munang nabungkang ang simbahan sa Garden of Eden. Nanuman, walay wisdom kay pag-receive sa wala mo bitaw na purpose sa duha ka dunggan. Kay dili ta dapat one-sided lang, dapat maminaw ta diri sa naghatod, maminaw po ta sa iyang gitsikahan. Kaya unsa may purpose sa isa ka dunggan og close, kuha na close, dili naka right, left ear and right ear. No nga, before ta mo judge, mo conclude sa isa ka tawo, situation sa ka tawo, let us know to both side. Dili lang kay ang magkita na gyud nako ni nga sa simbahan nga bisikuan ba nya ang gitsikahan bitaw lagi ka bantay siguro na niya. O ana ba? So mo nang nabungkag ang simbahan, nabungkag ang simbahan sa Garden of Eden tungod aning mga libakira, sige paghimantay. Instead bitaw nga mo nang pangutanon bitaw ni mabunsay number 1 sa word sa Ginoo. Wa na ka memorize mo, kalimot kung datoy number 1 sa gi-share ni pastora. Ano man, nagsige na lang paghimantay na. Buta na ako si kuan mo ana. Mo na siya nga ingon pa nga kanang mga relihiyoso na kaita, dili na ta maapektuhan sa mga bulong sa Ginoo, mga nanuman kay ang ato ang basic kanang job nato is pagsulod sa simbahan kanang kuan ta nga kanang kuan na gini simba-simba na siya duha na ka semana. Siya nakabulan, abi man nyalain na ba ni bunagit kay maka-judge bitaw mo impirno jud ka dito. Mingon na impirno kina siya. Impirno walay ka ng law of understanding. No, ingon pa din law of understanding. Ya kining mga law of understanding mo pa ni sila best recruiter sa mga negative comments. Mo pa bitaw ni magatod-hatod og istorya, ana, ito nga si kuan gyud ana. Mo rin na bungkag na rin ang church. Isa po ni sa hinungdan sa growth sa church. Na ang kay wala na nag-focus sa word sa Ginoo. Instead nag-focus na silang nilibakay gyud. Isa na sa mga closed door, mga barriers, no? Mga barriers nato nga nakita nato nga di ba makita nato nga igo na nata murag ato bitaw pagsimba is kanang murag attendance na lang yun. Wala na gid bitaw tong first nga grabe nga intimate, pagtibo pa lang daan, grabe nga intimacy bitaw. Nyawa nang maingon pa gid nga kanang kini siya kay ano ni simba ko wala na gid niya Ginoo. So daghan na kay mga tawo nga nakita nato sa una nga wala na gid karon. Bakit sa mga to mga nakita nato sa una nga nang daghan na kay mga nailan karon nga gi-admire nako nga dili solusyon nga dapat mobalhin kag simba kay na feel nimo nga kanang wala ka ni grow. Dili responsibilidad sa pastor or sa leaders nga para mo grow kay natudluan naman ta. Natudluan na ta. So kung naa may problema nga nanong wa ka ni grow, imuha ng response. Response na nimo dili na response sa pastor nga wala ka gitudluan, wa ka di na responsibilidad sa leaders nga wala ka giingani gyud gitudluan man ta. Gitudluan na ta pero how we respond sa mga learning sa atong mga kinabuhi. No, kaya nagbalik-balik na mga teaching, nagbalik-balik na mga dahil lahi na gaya nga ito ang mga dibo, na soap na impikwa na unsa na lang yun. Unsa na lang, pero ang pangutaan na, ni-grow ba ta? Ni-grow ba ta? It doesn't mean nga, lain-lain matag mga calling, na-i-calling sa dili. Na-i-calling sa, it doesn't mean nga, kung naakadiring, naakadiha, ma-determine na ito, nga ni-grow na ka. So, unsa may timailhan, nga ni-grow na ka. No? Ingon diri, why we are always hurting ourselves because we only learn to wait for the help, not as a helper. Usahay, anong masakitan po ta kay pirmi lang tagahulat sa tabang sa mga tao sa to kinabuhi. Instead of being a helper to them. Ana bitaw, ang most pretentious kita kay kana bitaw kanang mayon ta we are blessed kanang kuan kayo kanang pero kung ano nimo nang nagkalisod. So unsa day dapat ang being a blessed. Kabalo ko nga being a blessed is nang dili
magkararap ta sa ato ang mga magkararap kabangon pa bitaw nato. Sa ako my principle is Lord kanang pernakit ba may kabalo mi sa imo ha unsa ka nga provider nga Lord kanang dili pud ko gusto nga ing asa una ingani ko mangayo og balon sila mga napoy na hulman ako nga pero wala pa jud ko nakabayad ato. Pero gihatag na nato nila. So ingana siya. So unsa ka importante what teaches you about wisdom. So best example ani is si Solomon. Si Solomon is di ba ang gipangayo ni Solomon is wisdom raman. Wala siya nangayo wealth ano man. Wisdom is the beginning nga nanong nahimong malambuon si Solomon. Nanong gipangayo niya kay daghapit kay sa mga tawo nga iyahang serbisyuhan. So nangayo siya wisdom sa Ginoo. And I believe kato nga pagpangayo sa wisdom nag-open po si Lord og mga pabor sa Solomon. So unahon day nato di ay og pagpangayo ang wisdom kay og ihatag na sa Ginoo ang mga opportunity niya ulay wisdom. Mawala ang gyapon na sila. Di ba? I believe daghan kita mga negosyo ang isudlan. Ako pa mga kauban nga financial advisor. Nisulod. Nisulod. Nawala na naman. Why wisdom? Ikaw lang sige lang sugod pag-invest. Sugod na po. Hindi mo quit. Sugod na po. Hay na po na opportunity isudlan. Sugod na po. Sige lang kagsugod. What yun nilang po? So dapat nagyoy wisdom before na mo sulod ana. Dapat kabalo ka nga kung sa dili lang ingon pag-isgutan kag 1 million ang income ani. Sulod na ka mulugat mo yung mata kay 1 million good. So ingana so dapat na wisdom. So what teaches you about wisdom? Financial management. We learn to give because you know how God blessed you. We learn to manage when how to give seed for the right soil. So ang wisdom ang tudlo sa to how to manage financial. Kaya I believe ang nakoy teaching bitaw nga kini mo kung LCC kay kini pastor sa LCC kanang gibalhinan dito ni. Ilang kuan. Kanang financial advisor na siya sa MG. And nakita ko sa iya mga teaching ba nga ingon siya nga wala lang gid siya gitawag sa Ginoo para mutudlo about faith sa mga tao, nagtudlo po siya about financial management. Kaya ay nagtuo man doon siya nga ang 10% is naka-built-in na how you manage your financial. Kaya dili daw ka makahatag og sa imong 10% kung sa imong financial management pa lang X na ka. Muna it's easy for you to give your 10%, your offerings, your seed, na naman kitungod kay na kay financial management. And nagtuo si pastor nga abi daw niya og mao lang gid ang iyang calling. Kay abi nato nagtuo ta nga sa 90% di na manghilabot si Lord. Na pa siya labot sa 90% nimo. And that 90% unsaon na nimo pagpalago. Unsaon nimo siya diha na ma-apply ang wisdom unsaon nimo pagpalago ang 90%. Kay ang gihatag sa Ginoo ang gipangayo sa Ginoo is 10% pa niya naka-built-in na siya so dili ra sa sakit muhatag ta. At kanang katong sa penny manggod katong naghatag sa gamay di na pud nga permiho na lang pud nato ang masina natag kasakitan mangatag. Ano bitaw lahi ra gid ang muhatag ka nga kabalo ka wala to nimo giutang ang imong gihatag. Lahi ra gid ang bitaw no? Di ba kung bisa pag as human as we are lahi ra gid nang muhatag ka nga kabalo ka nga wala kay utang. Nga katong imong gihatag inutang pag ito wala na dili na siya ingon di ka makaingon din nga balik lagi kuan lagi tulod ka ay dili ko kuan anang mga muhatag ta nga kanang bisag wala na imong muhatag ka wala tay kuan ana problema ana ang problema ana kung gitrabaho ba nimo ang imong seed gitrabaho ba nimo nga mo harvest gid ka in return kay basin premi na lang ka masakitan mo nang moingon na lagi nga grabe na akong tanong Lord nya wa gihapon grabe ana kaya naman wa man imo gihimo ang kay gihimo ang sige na nagagbalik-balik sa imong agi no sila nagbalik-balik sa imong agi nya bisan unsa na lisudlaw nimo no dahil sa pagini we learn that sometimes our hard work are being misinterpreted because they feel you are far from being their
from their bonding. So say ma-judge ta mga trabahante, mga negosyante nga kanang grabe busy na kay sa negosyo. Ang busy na kay sa negosyo anay panahon sa Ginoo pero sa ko ko nagpasagad siya. Anang I always make myself nga Lord kanang makapangita di ko pamaagi nga makakommunicate ko sa Ginoo and thankful kay ko sa mga pastora, sa mga leaders nga gitudluan bitaw nga na unsa ang prinsipyo gid sa Ginoo nga dapat mao nang naguba ang mga kinabuhi sa mga tao bitaw nga may mga leaders sa una nga nibalik sila karaan sa kinabuhi nawala sa ilahang ministry naguba ang ilang kinabuhi na naman wala to sila ni grow and it's your responsibility na dili ka dapat ma-disconnect sa Ginoo kay tinuod na pag once ma-disconnect ka sa Ginoo mabalik ako once nga ma-disconnect ko sa Ginoo nanakoy uyab pero ng mga laki mabalik ko sa akong kay mao jud ay plano sa yawa sa ato ang ipabalik kita niya so man nga I always kanang pray gid sa akong gagawin Lord di ko gusto mabalik ko sa akong karaan nga kinabuhi nga mag-short mag-bra dili ko I hate that life before. Munang ako gingapangitaan ko, akong gagalingon, labi nang i-try, i-testing ta sa mga situation. I always pray ko nga, Lord, in Jesus' name, anang, it's not me. Ako gini nang i-rebuke dahil ako ang self. Kaya dili ko gusto ato nga kinabuhi. And kini pa nga nakita na nako ang kaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi, kung saan niya pag-move, sa akong kinabuhi niya, mubalik na inuon ko, tungod lang anak nga mga testing, nga di ko kapasar. No, so dapat mo kuan kita mo i-fight back bitaw na to ug unsay mga skill daghang mga skill ang yawa sa tong kinabuhi. No, so we learned that nothing has its own shortcut. What we sow needs effort to produce great harvest. So kinahanglan gid siya effort mga igsoon at mga dagko. And kanang dili na bitaw ta akong emphasize mo ba kanang God has given us the ability to produce well. Ana bitaw dili na ta ingon nga nabungol na ng taspulong sa Ginoo pero wala ta execution bitaw. Mao gid ang kulang sa ato Grabe ang atong pagtuon sangko na sa ultra. Atop gid sa ultra isang nabungol na gid ang Ginoo sa atong mga pagtuon. Grabe paghilak, grabe nalimpyo na gid ang salog sa ultra, grabe luhod-luhod pero mula i-willing si Lord mo answer sa atong mga pag-ampo pero unsa imong gibuhat lagi unsa lagi atong buhaton. Inuod mo nang giingon gyud sa Lamentation nga there's only time for everything. Naalagi time for everything. Ang sakitan ta, makuan ta, pero pag maabot pa na nga panahon, unsay response nimo? Unsa may response nimo? So diha na dayon ang application nato. So ikaduha nga magtudlo sa atong wisdom is decision making. We learn to discern things not right for our goals. So kung kabalo ta nga di na siya maayo, dili ta. Ako, kabalo kung madisan nga, kung di na makamaayo sa ako ang spiritual nga side, dili na siya, kung kanang, dili toxic na ka para sa ako, depart, jud ko, depart kay dili, kanang, kung piling na ko nga, kurang dili, ikaw ang barriers nga, para dili ko motubo, nga ma-disconnect ko sa Ginoo, malayo, jud ko sa imo, kay toxic naman ka. No, so we learn to depend on God and not based on people capacity. No, sa mga decision making di makabalot ang ato ang source tanan nga source nato is ang Ginoo dili ang mga tawo. The Lord ang Ginoo mo na masakitan ka kanang nagdepend ka sa mga tawo. Nagdepend ka sa mga tawo nga nakasurat sa imong abi nimo nga motabangan ka kay naghimo ka og maayo sa ilang kinabuhi. And dili man sila ang mubalos, ang Lord may mo balos anak nga mga good things nga imong gi-invest diha sa iya. No, so what teaches about wisdom, character, and attitude? We learn to speak when it's needed but slow when it's not. No, pag ako sa kuha, no, pag once nga masakitan ko, ako sa kuha, nga dyan akong character, pag once masakitan ko, kanang kuha ko, silent lang ko. Silent lang ko, dili ko, kaya di ko gusto nga makasakit kong istorya. No, dili ko ganahan na nga, mahayan ako, puhon bitaw nga, ingana ako na istorya, kay ang buhay parang gulong, Rabia. Wata kabalo, kana imong giing ana, ni ana rin na dito, niya ikaw na po na sila, no? Takabalo. So muna nga,
di kita dapat mag-judge sa isa ka tawo kay gamay ra kay ang kalibutan. Moingon gitag kana si Pulin o ta kabalo. Karon makaingon pa mo nga kuan si Pulin. Wa ta kabalo po no makaminyo di sa kuan. Siya ang best supporter sa GIL Valencia. Wa ta kabalo nang kanang full of understanding talk and dapat naagi wisdom. Every time we see each other, kanang do not underestimate kay dili ka ordinary nga tawo. Anak ba ka sa Ginoo? So dili jud ka ordinary kay anak mo kas Ginoo. So dili jud ka ordinary nga tawo. We learn to be silent instead of fighting back to others you are hurting. So silent. Kay naay mga panahon nga piling na po nato kita na po ang murag right. Kay ingon pa si Tony, it's not our own job to win the crown. Kay maybe sa ilahang prinsipyo tama sila. Sa tuwa kita lang ang dili. Wa ta kabalo kay ilahang tong prinsipyo. Sila ilahang prinsipyo nila sakto to. Pero sa tuwa kita dili. So we learn to respect each other. We learn to understand other conflicts. So mo na siya ang benefit kung natay wisdom. The deep understanding. We learn to evaluate mistake. Kabalo po tama. Kabalo po sa mga dili ta always perfect. Kabalo po sa mga kagalingon na makahimo po ta na po tay mga mistake nato. No, kita man gud usahay kanang grabe nang intimate mo sa Ginoo ba? Grabe po din ang nya. Kabalo ba mo nga ang kuan sa Ginoo ani is the more you judge, the more you ka i-test sa Ginoo sa imong isulti. Di ba? Bantay mo nga. Bantay ko nga, the more jud nimo i-judge ang tawo, the more nimo daghang ikuan sa tawo. Kay i-test gigas Ginoo, kay i-test mag sa Ginoo, makastand ba ka? Mo na nadayon nga. Mo na nadayon nga. Naiuban nga nihawa na sa church, wa ka pa sa testing. Kuan na ni kalagyo na. No, nibalik na sila ang karaan na kinabuhi. No, so we learn how to love and care for others. Kabalutan mo love, mo care sa mga tao. Nga, dili ta one-sided bitaw, but we are both-sided. Dili ta ingon nga si Puli nakakuan, ako na din si Puli. Anang paminaon sa nako ang both dito sa manto ana ba. Dili ta ingon nga one-sided ta. No, so last na ni siya, self-maturity. We learn that sometimes we aren't be the one responsible for change, but a vessel of faith to God. Instead of acknowledging God who is the highest author of heaven for a change. Usahay kanang kita may mag-dictate sa tao ba nga dapat mapaniha ka sa kuha. Dapat manganin ka, anak ka. So, lain-lain man ta. Lain-lain tag mga prinsipyo, lain-lain tag mga gidaan, lain-lain tag mga environment. So we cannot dictate people na dapat mapariha ka sa kuha. Kay ang author for change is ang Lord man. Muna siya nga sa kuha nga napagay ko sa akong disciple sa una nga mga galo kuha ka sila ng dito. Grabe, hakda na ako. Taga ako pa makatag ng balo. Papalitan pag notebook, bullpen para magdibog yun. Abot sa panahon, nasakit, grabe, naging kasakit, bitaw, grabe, naging murag itusok, naging imong kasing-kasing, bitaw. Pero, I was reminded nga, ako magoy nag-acknowledge nga dapat mabagko sila, ako makabagko sa ila. Kaya para, ato ada yung benefits nga, yung tungod anak ni Ruben, nabagko ba niya yung kinabuhi ng anak. Gusto tag mga praise ng anak. But we forget nga, ang Lord kaya ay ang magbagko sa itong kinabuhi. Ang Lord kaya magbaguan ang mga tao nga itong gisultian. No, and one day, maingon mo post na sila, apay sa kuha sa si Manangan. Silang babi, although na sila sa lain ng mga church. Pero kabalo ko nga, na ako'y gihimo sa ilaha. And that's the ganang biggest at ganang achievement mo ba nga? You have somebody nga na-change ang kinakabuhi, although dili sa GIL, dito sa lain church. At least na-plus ka lang ang kinabuhi, nga guba ang ilang kinabuhi. Because you have that kanang understanding na kay wisdom ba nga nang nakasabot ka sa ilang sitwasyon. Kaya na kay mga panahon nga
di ta kasabot sa sitwasyon sa uban. Nya gusto sa uban nga dapat makasabot ta, nya di man gud close-minded man gud ta. Close-minded kayo ta. So that's the importance of wisdom. So we learn that everyone will undergo the process. No fixer is available for success. So, wala kay shortcut sa wala fixer nga para mulambo ta. Dapat mo-undergo kita mga process. We learn that our progress or growth aren't based on how long or short we stay, but it's how we respond to learnings. No, so ang atoang growth is dili na siya mag-base kung pila na kakatuig nag-stay sa GIL. Pila na kakatuig kay na maging pila katuig na nang ingon pa ni nila nga mga onso mga sila cardams. Ang botoro sa butan ng cardams. Cardams niya. Mo lang gyapon batasan, wala gyapon nagbago. Mo ra man gihapon. No may patong mga bago pa kay tinuod gid nga nabago. No, so ang growth di ay dili na siya mag-base kung unsa ka tas-on ang imong experience, but mag-base na sa imong learnings. Unsaon nimo pag-respond sa learnings. Kay gitudluan man ta pasig na ng bata nga ingno nimo nga dili kay hilabtan yun. Yan na itaw nga bata nga murag bata pa siya pero ingno nimo dili hilabtan di kay manghilabot. So ingana siya ba? So dili na ingon nga sa kagulang mo nimo sa grabe na nimo kanta diri. Bata ka ba lang? Nga. Wa pa rin na siya ni grow di ay. No? So wala pa siya ni grow. So application. Instead of conclusion, application siya. Kay buhaton mo ginato. Kay kung conclude, nag-istorya lang ka nga, mag-conclude na. Therefore I conclude. So application gid siya. So always know your priority, ask God for wisdom, and learn for your progress. No? So, kabalo na taon sa itong mga priority. God, self, mapapabigyan naman ni mga kuwan, remember ni Pastor Robert. God, self, family, work, ministry, work. So, kanang anak ba nga priority mo? Kabalo mo sa imong priority. Dayon, always ask the Lord for wisdom and learn for your progress. Dapat mag-learn ta nga atong 2023 na pundoy mo kasi mong negosyo, mag-learn na po ka ato. Napagkasunod na po din mga negosyo, di na po pundoy. Sige na nagkakapurdoy. Dahil your sincere action is louder than how you speak and avoid being lazy. So, dapat dili ang ato ang pagkatabian na may singlet kadunggan mga taon na po ni Ruben, tabian ba kayo ni? Di na lang yan, di pa tayo nga, dapat ang mga resulta ba, ang outcome na to mo ay mag-speak. Dili kay wa pa gani na-achieve nimo ang isa ka butang, nag-speak na ka, nagnauna na ka, nag-ihap na kag piso, nga wa pa kay kabalog pila ang napusa, nag-ihap na kag 10 ka buo. So, ingana ba? So, lastly, kanang dili ta mo tinapulan mga igsoon kay ang prinsipyo bitag is Ginoo, dili mo tabang ang Ginoo sa mga tapulan, mo tabang siya sa mga kugihan. Kay wala na magoy mana mga igsoon, piling maguna to kay napay mana nga musugot lugar mo og bundakan mo, dapat bundakan mo 1 million Ginoo, ya sinsiyo tanan. Sugot mo bundakan mo Ginoo. No? So wala na nga kailangan mag-speak tagmana. It's time for us to work. It's time for us na to take action para ang panalangin sa Ginoo, ang tabang kanang giingon sa Ginoo nga unsaon pagka-perfect sa imong kinabuhi kung wala kay buhaton. Unsaon paghatag sa Ginoo strength kung wala kay buhaton. Dayon ingon dinhi, lastly, learn to be thankful even if how small your wins are. Basta kung sa pa nakagamay ang imong na-achieve. Thank the Lord. Pasalamatan ang Ginoo dili kay kanang grabe maora ni Lord. Grabe sad kay ka Lord, oy grabe na akong pag-seed mo. Hapit na akong seed na 1 million sa church niya. Maora gihapon ni ako ang naapod. So depende na sa imong response. So maora to siya mga igsoon. So ingon dinhi, it is God who arms me with strength and makes my way perfect. So si Lord ang maghatag na tong strength para makapot na to tong mga dagko. I believe ang church daghang pangandoy yun. And I'm one of the dreamers.
nga Lord one day kanang dili na masing pangabang ang JIL Valencia. And mo na siya ako ang dream. Nga mo na ako ang kabalo gid si Lord sa ako ang dream na Lord, why I do this? Kay ako ang pangandoy sa una masuya kay ko nilang mami sa una, daddy mami Jenny, alo oy ganang mo isira kay mga sa ilaw kuan na kwarta pa katabang diri sidiri ana. So nag-dream ko ana nga Lord ako po Lord kay lahi ra gyud nga naa kay somebody nga ma-comfort. Di lang ingon nga ma-comfort ana sa abaga, but ma-comfort ana. Kay musulod ka sa dili mga igsoon, pero di man ang ana nga i-comfort. Pero kung ana, di na sa dorme. Ano, labi na crisis kaya ang panahon. No, so inga na siya. So let us join together nga unsa may dream sa church. We are part of those dreams. And we are united. We learn, we take wisdom nga Lord, unsa day mga buhaton nato para mo I believe nga si pastora ang iyang mission is para daghan ang ma-reach. So unsa ang pag-reach niya wala tay anak. So money is power. So dili ta maka-reach out og mga tawo kulang tagana. So kinahanglan jud siya og wisdom na para makaproduce kay gitagaan kay pasanan kuan ba nga kita ta nga naay sundan nya gikuhit-kuhit ra nato ang bayabas. Nya naman day sundan. So kabalo na ta nga naay tools nga para putol sa pagdali na makuha ang bayabas. Gikuhit-kuhit pagid nimo. Pwede ra mo putlon para dito. So ana lang siya. So mora na sa may isa. Mag-grouping for that work. Para sa to ang mga prayer items. Sorry, magpinta na ako ito mga items. So, kanino sa men, ilang cottage prayer every Monday. Then, ilang ang church needs food. Sa women, ang ilang dawn prayer every Tuesday. Natong cornerstone. Sa yan, ilang prayer. At sa kigibig prayer po nila. Then, under sa yan is i-pray po nilang kids camp. And sa KKB is KKB Summit. Heavenly Father God, we bless your name, glorify your name. We thank you, Lord, for this night na yung ingatan niyo para sa mga fellowship. Lord, we lift up to you, God, cottage prayers namin every Monday, Lord, ito
kami, life group sa amin sa service. Ito yung mga ikatan, provision, oral, life, happy journey, Lord, sa mga passports, mga kapap sila opportunities, yung maka-strengthen sa mga body. We also pray for every church member in this church, ito mga bless, siya matas pamilya, all the more na generous na pagkakal sa pagkakal sa church, bless mo na ilang mga resources nito, and hindi mo make providers Lord, we pray also for our government, both local and national, use them for them to lead us rightly to the Lord, para pag-lead sa country. And Lord, please know we are Lord God, provision, Lord, sa mga also, Lord, for the joy of Olga, for her past Filipino after sa operation dito, pray for healing kita sa iya, puno, by the same day, and the name of Jesus. Provision, Lord God, of man ng mga pero God, ang outreach, ikaw, Lord, ayos sa